Nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Ano po? Yung pong mayaman, marami siyang mga bungang kahoy, namumunga ng sagana. Ano po? Ang sabi po dito, at inisip nitong mayaman sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking mga inaning bunga. Ibig sabihin, puno na yung budiga. Ang sabi po dito, at sinabi niya, gagawin ko ito. Gigibain ko ang aking mga bodega o bangan at gagawa ko ng lalong malaki. Ano po? I-expand niya yung lagayan ng mga inimbak niyang pagkain. Ano sabi po dito, gagawa siya at sinabi niya, gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay lahat ng aking butil. Sino po dito may palayan? Di ba? May mga bodega tayo, ano? Di ba? Yun. Yan, maraming palay. Ate Michelle, Ilalagay ko ang aking butil at aking pag-aari at ang sabi po nung mayaman sa kanyang sarili, sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon, magpahinga ka na lang. Ano po? At kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Di ba? Ganyan tayo pag marami ng pera kain, tulog. Sabi ni Brother Kyle kanina, ay maganda sana kung maulan, magtutulog ka na lang. Ano po? Ito po yung mayaman Ano po? Pero sabi po dito, sinabi ng Diyos doon sa mayaman. Ano po? Ikaw nahaling sa verse 20, hihingin ko sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Yung ating mga inipon. Kaya sabi ng Diyos, ikaw ay isang hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. At lahat ng ikinamalig mo, sino na kaya? Hindi mo na madadala yan. Ano po? Lilipas po yan Ano po? Pag namatay tayo, ay di yung maiiwan mo na lang. Ano po? Kaya nga isang bagay po ito, ang kwentong ito ay, ang title ay Mayamang Hangal. Ano po? Lahat po tayo, nagpapayaman tayo sa buhay na ito. Pero pag wala ang Diyos sa ating buhay, lahat po yan ay walang kabuluhan. Ang sabi po ng Bible, makamtan mo man ang buong yaman ng mundo, ng sanlibutan, kung ang iyong namang kaluluwa ay mapapahamak. Ano po? Kaya napakahalaga po na magpakatalino tayo. Ano po? Kung mayroon tayong yaman, gamitin po natin for the glory of God. Ano po? Kaya ito po, isang bagay na nakita po ng ating kapatid, na gamitin ito para sa marami pang maabot na kaluluwa ang makakilala sa Panginoon. Ano po? Hindi po relihiyon ang aming dinadala. Ano po? Ang baptismo ay signage lang po kami. Ang sabi po ni John the Baptist, ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kami po'y tagapagturo lang. Ano po? Kung sino po yung tagapagligtas. Sino po ba yung kordero? Si Jesus Christ. Ano po? Kinakanta pa nga natin na yung kordero ng Diyos. Di ba? Ito ang sabi po ni John the Baptist ito ang kordero nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Si Jesus Christ lang po. Wala pong relihiyon na makapagliligtas. Ano po? Kailangan po natin ay relasyon sa Panginoon. Kaya ang problema po, pag may relihiyon tayo, pero ang question, wala pa pala akong relasyon sa Panginoon. Si Judas po nanay, kasama ng Panginoon, treasurer pa. Ano po? Pero ibinenta niya ang Panginoon. Di ba? Pero yung magnanakaw sa krus, masamang tao, ang sabi lang niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Hindi po relihiyon ang pinag-uusapan natin. Ano po? Ang kaligtasan po ay hindi itinatanong pagharap mo sa Panginoon, anong relihiyon mo. Hindi po yan Kahit po nasa relihiyon ka, kung wala kang relasyon sa Panginoon, mapupunta po tayo sa impyerno. Ano po? Minsan nakikipag-away tayo relihiyon sa relihiyon Ano po? Pero pagharap pala natin, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ano po? May nangaral pa nga. Panginoon, nagpagaling kami, nangaral kami. Ano po? Sa pangalan mo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bakit? Sabi mo si Kibuloy ka Di ba? Si Jesus, si Kibuloy. Di ba? O si Senyor Aguila, sila daw si Santo Niño, Resurrection ni Santo Niño. Ano po? Yung pong tunay na Jesus, napako sa cross, namatay, inilibing, nabuhay na muli. At ang sasampalataya sa kanya nanay, magkamit ng buhay na walang hanggan. Ano po? Ito pong mayaman, makikita natin meron lang 3 tao na inistorya ang Panginoon. Kwento ang Panginoon na 3 mayaman, yung binatang mayaman,
Ang sabi niya, Panginoon, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sundin mo yung kautusan. Sabi nung binatang mayaman, nasunod ko na lahat ng yan. Ano po? May kulang pa sa'yo. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, itulong mo sa mga mahihirap. Tumalikod po siya. Iniwan niya po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, mabuti pa ang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Bilanggit po natin kapatid, ang kayamanan po minsan nagiging ibang Diyos natin, nagiging Diyos natin. Kaya sabi doon, nanay, nagiging ka na yatang mukhang pera. Sabi po ng Bible, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. At dahil dito, nangahiwalay po sila sa pananampalataya. Ano po? May pong pangalawa, yung kwento ni Lazaro and the rich man. Ano po? Yung mayaman at si Lazaro. Namatay po yung mayaman, napunta siya doon sa Hades. Ano po? Doon sa hell. Ano po? Sa apoy na impyerno. Ano po? Namatay naman yung pulubi, napunta naman siya sa langit. At ito yung pangalawa, yung mayamang hangal. Ano po? Nung po siya, dito po, sabi dito, lahat ng ininvest niya ay wala palang kabuluhan. Ano po? Lahat ng bagay na mayroon tayo. Sa testimony po ng ating kapatid, may pera siya, mayroon siyang babae, may mga nasubukan niya ang bisyo, pero hindi po yun yung kasapatan. Hindi po yun yung pinaka nanay kailangan po natin. Ano po? Kaya nga, sabi ng Panginoon, remind po ito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung pong tinapay, material. Pagkasain po natin to, pagkakain natin to, idodumi natin, tapos na. Gutom ka na uli. Ano po? Pero yung salita ng Diyos na minsan sa buhay po natin, kung ito po'y ating sinampalatayanan at ating tinanggap, iyon po'y pangwalang hanggan. Ano po? Kaya ito po yung ating lesson na dapat nating makita. Ano po? Ang sabi po dito, ito pong kaligtasan, ito pong relasyon sa Panginoon, nagsisimula po ito sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Ano po? Hindi po relihiyon, kundi sa oras na ikaw po ay nakinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 17, nanay, ang paniniwala o pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ni Kristo. Ano po? Kaya wag po kayong, marami pong tao, sinishare natin ng Bible, mayroon pong nagtatago eh. Ano po? May nagsasara po ng bahay. Ano po? Pag tumutok-tok na, may natanong sa likuran sa bintana. Ano po? Opo, may mga ganun po, Meron po mga pilosopo, meron pa sasabihin, yung mga kasama kong kapatid, sasabihin, nakita mo na ba impyerno? Di ba? Yun po, sabi ng salita ng Panginoon, may impyerno. Ano po? Yun po ang kabaliktaran ng pananampalataya. Ano pong kabaliktaran? To see is to believe. Makita ko muna bago akong mananampalataya. Kaso, pag ikaw po hindi nanampalataya ngayon, balang araw makikita mo rin, pero nasa impyerno ka na. Ano po? Manampalataya ka muna. Sabi ni Tomas, nung nabuhay ang Panginoong Hesukristo, hindi ako maniniwala, nabuhay siya. Ay absent si Tomas Nung unang linggo ng pagsamba, absent siya. Ay sabi nila, nabuhay ang Panginoon. Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko naisuot yung aking daliri. Sa butas na yung sa palad niya at sa tagiliran na sinaksak ng sibat. Nung second service, nado na ang Panginoon, o Tomas, isuot mo na ang daliri mo. Isuot mo na sa akin tagiliran. Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Diba? Ang ating Panginoon Jesus ay Diyos po siya, na nagkatawang tao, namatay, nilibing, nabuhay na muli, para ang sumampalataya ay maligtas. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi po ng mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo, ang dami po niyan, Muslim, hindi nga daw namatay si Kristo sa krus may pinalit, may substitute. Iglesia, hindi naniniwala Diyos si Kristo. Sabi po doon sabi po ng Panginoon kay Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakita. Tulad po natin, 1,000 years na po, nung nabuhay ang Panginoon. Hindi na natin nakita, Pero kung tayo po'y mananampalataya, yung pong message noon, hanggang sa darating pang panahon, isa lang po ang mensahe. Ang Panginoong Hesukristo ay nagliligtas. Kung tayo po'y sasampalataya. Libre na po. Yung utang po natin na kasalanan, binayaran ng Panginoon. Kung may utang ka nanay sa Kanya at binayaran po ng iyong kaibigan, wala ka ng utang. Ang gagawin mo na lang, pasalamatan mo yung kaibigan mo, nagbayad. Ang gagawin natin, pag tinanggap natin ng Panginoon na siya nagbayad ng ating kasalanan, pasalamatan na lang natin. Sabi nga po ng kaibigan kong pastor, alin ba pastor ang mas malaki? Yung bayad o yung sukli? Yung bayad. Yung gagawin po natin, susuklian na lang natin ng pasasalamat sa Panginoon.
Kaya nga po, isang bagay po ito, ang sabi po ng Bible, tayo po ay makinig. Ang pananampalataya, nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Napakahalagang bagay po ito ng paghahanda natin, pagpunta natin sa Panginoon. Kaya nga po, pag tinanong ka, ikaw ba'y tumanggap na sa Panginoon? Ikaw ba'y nananampalataya na? Marami pong tao naniniwala sa Diyos eh. Pero kung hindi ka po nakinig ng salita ng Diyos at hindi mo nalaman yung tamang paraan, tayo po'y mapapahamak. Sabi po ni Pastor, may relihiyon ako. Pero nung tinanong ako, sabi noon, ikaw ba ay, alam mo na ba kung ikaw ay mamatay, kung saan ka pupunta? Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Hindi niya masagot eh. Bakit po? Hindi pa niya napakinggan yung tamang aral. Marami po tayo, alam natin, may Diyos. Pero magsisimula po yan, may nangaral sa atin, mag-share sa atin kung sino po yung tagapagligtas. Tita, ang tagapagligtas, Kuya Jeremy, ang Panginoong Hesukristo. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay na muli para ang sumampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang pagtanggap po sa Panginoon, relasyon. Pag tumanggap ka po ng asawa, isa lang. Amen? Isa lang. Hindi pwedeng dalawahan eh. Sabi, marami kasi, Kuya Jeremy, sige, tayo, nagmamahalan. Oo. Pag talikod mo, iba naman, inuuhan din. Isa lang po dapat ang ating karelasyon, ang Panginoon. Ang kalaban po natin, ang mundo. Kung tinanggap mo ang Panginoon, sabi ni Brother Kael, nung tinanggap mo ang Panginoon, Tita Adelina, ang gusto ng Panginoon, layuan mo na ang mga bagay na hindi gusto niya. Kasi may Panginoon ka na. Alam nga namang may Panginoon ka sa bibig lang. Hindi sa puso. 'Di ba? Purong uso eh. Mahal kita pero nagpapaligaw pa. Pag tinanggap mo ang Panginoon, maging totoo sa buhay po natin. Layuan mo yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Ito nga kasiyahan namin eh bilang mga nananampalataya, bilang mga lingkod ninyo. Kami po ako po graduate ng education, yung dalawang kapatid ko education din. Brother Clarence, Pero kasiyahan po namin maglingkod sa gawain ng Panginoon. Isang bagay po ito na makita po natin. Ang hinanda ng mayaman, kayamanan, nakalimutan niyang paghandaan. Paano ba ako mag-invest ng kayamanan sa langit? Sabi ng Bible, kung nasa ng iyong kayamanan, nado ng iyong puso. Kaya kayamanan po namin, kayo po'y mabahaginan ng salita ng Diyos. At co-partner natin, sila Brother Kael sa ministry, maabot po nila yung mga gawain, iba-ibang lugar, naabot ng salita ng Panginoon. Tayo po ba ay tiyak na natin kung tayo mamatay, tayo sa langit mapupunta? Ang sabi po ng Bible, pwede po nating matiyak sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang malungkot po mga kapatid, tayo po ay sumisimba na hindi pala natin alam kung sino yung tagapagligtas. Ang tagapagligtas, simple, si Kristo Jesus, nagbayad ng ating kasalanan. Kung tayo sasampalataya, magkamit ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Isa lang po ang tagapagligtas. Hindi po lahat namang yan ng relihiyon ay papunta sa Diyos. Hindi po eh. Kasi merong hindi naniniwala na Diyos si Jesus eh. Meron pong naniniwala na meron nga po doon sa ibang bansa, babaeng Jesus eh. Baka pagdagal, meron na rin bakla na Jesus. Meron na tomboy na Jesus. Isa lang po ang Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao, ang ating tagapagligtas. Kaya sabi po dito, manampalataya tayo. Magsimula sa pakikinig. Kaya kayo po ba ay, bukod po dito, pwede po ba kayong makinig pa sa amin? Madala namin itong salita ng Panginoon. Hindi po naman namin kayo aabalahin ng matagal. Mga nanay, mga kapatid, napakahalaga po ito. Sabi po ng Bible, 1 John chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay upang malaman ninyo na may buhay na walang hanggan, sa makatuwid ang nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan, nagbibigay kaalaman, nanay, na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga po kami pong mga Baptist, nagsasabi po kami na kami po ay tiyak kung kami mamatay sa langit kami mapupunta. Lahat po tayo mamamatay. Pero yung langit, para doon po sa nakinig at naghanda at nanampalataya sa Panginoon. Pag pare-pareho po tayong mamamatay,
Pero pag ikaw po yung nanampalataya, may kapanatagan tayo na sa langit tayo mapupunta. Ano po? Pero tingnan niyo po yung ibang tao, pag namatay, saka maghahanda, ipagpapadasal, ipapanalangin, ano po, wala na pong magagawa. Ang paghahanda ay ngayon. Hindi po after, Kailan na tayo gusto natin tumaas yung marka natin pag-aaral? Yung tayo bago mag-exam o after mag-exam? Bago. Kung gusto natin tumaas, mag-review tayo. Mag-aral tayo, pag naka-exam na tayo, may score na. Ma'am, pwede po bang ikaw ay suhulang ko? Pwede po bang bigyan kita ng merienda para tumaas yung grades ko? Hindi na po. Ganon din po sa pananampalataya. Ngayon po, may pagkakataon tayo. Manampalataya tayo sa Panginoon. Ano po? Nagsisimula po yan saan? Sa pakikinig. Ano po? Pangalawa, kailangan po tayo, pag napakinggan po natin yung salita ng Diyos, sabi po ng Bible, lahat tayo makasalanan. Ano po? Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok sa sanlibutan, at ang lahat ng tao ay nagkasala, tayo po lahat ay naging makasalanan. Ano po? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay si Kristo, ate ganda, nanay, para sa atin. Ano po? Binayaran po ni Kristo. Ang kailangan po natin, pagsisihan natin yung ating kasalanan. Ano po ba yung pagsisisi? Pag naiyak ba? Pag yung mag-asawa at yung isa ng babae, sabi, hindi na ako magbababae. Aba, marami pong artista eh. After naman, ng bababae uli. Ano, Kuya Jeremy? Si Kuya Jeremy yata eh, hindi. Oo, di ba? Wala kang Diba? asawa. Ang pagsisisi, wala pa. Oo. Hindi na tuloy makakapag-asawa, sabi babaero. Oo. Ang tunay na pagsisisi, mga atehan mga nanayan yung hindi mo nagagawin yung mali. Hindi yung sa salita lang, hindi sa lumuha lang, kundi, iiwan mo na yung maling gawain. Ang sabi nga po doon ay pagbabago ng isip. Ano po? Change of mind. Ano po? Kapatid, kailangan, kung nalaman natin yung katotohanan at tinanggap natin ng Panginoon, yung mga bagay na kasalanan at ayaw ng Diyos, wag na nating gagawin. Iso-surrender natin yan sa Panginoon. Ang sabi po ng unang Juan, John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yung pong ating mga kasalanan, magagawa natin ngayon, nagawa natin noon, gagawin natin ngayon, hanggang sa darating pa, binayaran na po ng Panginoon. Kung isihingi mo ng kapatawaran sa Panginoon. Biro mo yan. Paano, Pastor, pag ako'y nakagawa pa sa hinaharap ng kasalanan, binayaran na po ng dugo ni Kristo. Ano po? Kaya nga tayo bilang nanampalataya, isa sa bagay na kailangan natin, nanay, maging totoo tayo na isinusuko natin. Hindi tayo nagdadrama na iiyak, magsisisi, pero ginagawa pa rin. Para bagang ganito, hindi na ako, Pastor, magsusugal. Hindi na ako magsusugal. Ay, Pastor, pasensya na. 1 linggo lang inangati na naman. Oh. Di ba? Alam niyo po ba, nung nauso itong pandemic, yung isabong, merong naipalabas doon, naipalabas niya sa kwan, ibinayad yung asawa. Ibinayad yung asawa. Kasi naging utang niya, malaking halaga eh. Iyan ang kwan ng pagbisyo eh. Baliwala yung mga yaman natin pag may bisyo tayo. Iyan po ay pahirap eh. Ang ganda kaya ng walang bisyo. Kay Jeremy? Maganda walang bisyo. Pag ang bisyo mo lang ay kain tulog. Ay maganda. Bilang mananampalataya, tatalikuran natin. Pagsisihan po natin. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo hagang bibig lamang. Kaya ang pananampalataya, kakibat po yung pagsisisi. Natalikuran na natin. Kung may mga mali sa ating buhay, ang Panginoon katuwang po natin eh. Hindi tayo pinalalayo ng Diyos. Mahal nga tayo ng Panginoon eh. Gusto niya, tulungan tayo kung may hindi kasal. Gusto ng Panginoon, may ginagamit siya mga lingkod na pwede kayong ikasal. Iayos kayo. Hindi tayo manatili doon sa kasalanan. Kasi yung abnormal, nagiging normal. Yung mali, nagiging tama. Sabi do sa TV, ang maling ginagawa ng matatanda, nagiging tama sa paningin ng bata. Kaya, iaayos po natin. Kasalita ng Panginoon, sabi po dito, ay magsimula sa pakikinig, pagsisisi, at panghuli po, kapatid, ay sa ating pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, sa John 14:6, sinabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama,
Kung hindi, ako lamang, sa pamagitan ko lamang. Wala pong ibang Jesus. Ano po, isang daan lamang ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing ate, para sa ating kasalanan. At sabi po dito, sumampalataya tayo sa Kanya. Gusto po ba natin tanggapin ng Panginoon? Taas po ang kamay. Amen. Ano po? Opo, salamat. Ano po? Bakit po? Tunay po ito, manampalataya tayo. Huwag tayong maging gaya ni Tomas. Maniniwala lang ako pag nakita ko siya. Sabi nung isang kasama niya sa krus, kung talagang Panginoon ka, bumaba ka dyan, nakapako nga, pabababain mo. Ano po? Minsan ang mga tao ay pilosopo, minsan ang tao ay humihingi sila ng mga bagay na alam nilang imposible. Ano po? Manampalataya tayo sa Panginoon. Tunay po yun ate. Ang sabi ng Bible, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Hindi po amin, baptist ang magliligtas. Ang magliligtas yung tinuturo namin, ang Panginoong Hesukristo. Ano po? Ang tanong po, narinig na po ba natin ang ganong aral? Sampalatayanan natin ang Panginoon. Ano po? Sabi dito, walang ibang pangalan, ibinigay sa tao, sukat nating ikaligtas. Kaya nanay, pag nanampalataya tayo, claim po natin, may buhay na walang hanggan, pinangako ang Panginoon. Sabi nung aking tiyahin bago po siya na-save, ako pala yung mapupunta sa impyerno. Naiyak po yun nung na-save siya, naging mananampalataya. Ano po, naiyak siya, ako pala yung anak ng Diablo, sabi ng Bible. Dalawa lang po ang anak na nasa sanlibutan, anak ng Diablo at anak ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan anak ng Diablo. Pero para maging anak ng Diyos, manampalataya tayo sa Panginoon. Sabi ng Juan 1:12, ang sino mang nagsitanggap ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatwid yung sumampalataya. Kaya kung sumampalataya tayo kay Jeremy, nanay, may buhay na walang hanggan, ginawa tayong anak ng Diyos. At ang buhay nating ito, ay sabi nga dyan, wag na natin gawin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Diba? Dapat ay puso, hindi bibig lamang. Ano po ang baguhin ng Panginoon sa atin. Sabi po dito, sa panghuli, na talata, ano po, sa biyaya, tayo nangaligtas. Sa pamagitan ng ano po, pananampalataya. Hindi po, Pastor, ako na may maraming mabubuting gawa. Pastor, ako po'y masipag sa kabanalan. Lagi po ako nasimba. Si Judas nga, treasurer eh. Diba? Hindi po pasipagan sa pagsimba. Hindi po, ako'y nagpastor na mabait naman ako eh. Nagbibigay ako ng ulam sa kapitbahay. Namibigay ako ng bigas. Ano po, hindi po makapagliligtas yan eh. Ang makapagliligtas, manampalataya ka sa Panginoon. Ano po? Bago po kami magtapos, sabi po dito, ito'y kaloob ng Diyos, regalo. Ano po? Regalo po ito ng Panginoon. Kung tatanggapin natin yung regalo sa pamagitan ng pagsampalataya, may buhay na walang hanggan na tayo. Amen. Ito po hindi katulad ng bagay na nahahawakan. Nanay, ito nahahawakan. Pero yung kaligtasan, manampalataya tayo. Tinanggap na natin. Ano po? Kaya ang sabi nga doon ng Panginoon doon sa magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako, sabi nung magnanakaw, pagdating mo sa iyong kaharian, ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Diba? Sasabihin naman ni Ate Michelle, wag muna, Pastor. Diba? Sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Ano po? Pag ikaw po'y nanampalataya, alam naman ng Panginoon na ang importante diyan nanampalataya ka. Ano po? Tayo nga nakikipagkompromiso lang sa Panginoon eh. 'Di ba na? Pastor, tinanggap kita pero wag muna ngayon. Pero hindi pa rin naman natin alam kung kailan kasi may tinakda siyang oras sa atin. Ano po? Sabi ng Bible, tayo po'y magsimulang makinig ng salita ng Diyos. Bigyan po natin ng panahon. Minsan lang po ito, hindi siguro po first time nating nagkita personal ng harapan. Ano nanay? Nakikita niyo po yung gawain dito. Sabi ni Kuya Jeremy, nakikita niya dito. Minsan iilan lang kami, 10, tapos yung mga bata, ano po. Pero ito po, nanay, hindi po kayo namin ini-encourage umanib sa amin. Ano po, ini-encourage namin kayong manampalataya kayo sa Panginoon. Ano po? At kung atin po tinanggap ang Panginoon, tinatanggap po natin ang Panginoon. Ito po yung nagsisimula saan? Pakikinig. Ano po? Sa pakikinig. Sa panagsisisi at sa pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin para sa panalangin